Sulit ka dito. Ako po si Sheila May Corpus from Treasury Services Team. Sulit ka dito. My name is Ivan Carl A. Araneta from ITG. Sulit ka dito, I'm Daisilyn Bangcolita from Accounting Team. Hi, I'm Juni from Branch Group Department. Sulit ka dito, I'm Julie Ansualio from Accounting Team. Sulit ka dito, my name is Amy Aguilar from TST. Sulit ka dito. I'm Maria Rachel Ballesteros from Current Collection Services Team. Sulit ka dito, ako po si Jenny Lynn from Operations Team. Sulit ka dito, I'm Kevin Robles from FBA. Oh my God! Ano ang hindi mo makakalimutang sakripisyo ni nanay? Ang hindi ko makakalimutang sakripisyo niya sa amin is yung... wait lang! Okay lang. Yung siguro yung buhay niya. Kasi siguro, mula pagkabata namin is, naging siya sa amin. Naging nanay at ate siya sa amin. And literal na yung kasabihan na sinasabi nilang isusubo na lang is ibibigay pa sa anak. So, yun yung literal na ginawa niya sa amin. Kaya, sobrang grateful ko na siya yung naging nanay ko. Ano ang hindi mo makakalimutang sakripisyo ni nanay? Siguro yung hindi ko makakalimutan na sakripisyo ng nanay ko is yung na baby pa ako nun. Siguro meron kasi akong sakit nun. So, grabe yung sakripisyo nila. Siguro kakapanganak ko pa lang, nasa hospital na talaga ako, parang naging bahay ko siya, yung hospital na yun. And ngayon, sa awa ng Diyos po is, ginawa po ng nanay ko yung posibleng mangyari po sa akin. And ayun, sa awa po ng Diyos is nandito ako ngayon. Salamat po sa nanay ko. Ano ang unang pumapasok sa isip mo kapag naririnig mo ang salitang nanay? Pag naririnig ko yung salitang nanay for me, yung nanay ko kasi para sa akin, hero ko siya. Kasi yung mga nanay natin, di ba, yung pagmamahal nila sa atin is hindi matutumbasan ng kahit na sino. So, as a mom na, so yung ginagawa sa akin dati ng nanay ko, parang gusto ko yun, ganun din yung gawin ko sa magiging anak ko. Kung may pagkakataon kang pasahilang iyong nanay ngayon, ano ang gagawin mo? Siguro, ang gagawin ko ngayon para lang mapasaya yung nanay ko is dalhin ko siya dun sa paborito niyang pinupuntahan, which is yung para isa siyang restaurant na medyo maginhawa. And kasi yun yung dream din niya na makalabas minsan. Kasi sa bahay, di ba, parang yun at yun din ang routine niya. So gusto ko ma-experience niya yung lugar na talagang gusto niya puntahan kasama ako. Ano ang isang bagay na hindi mo makakalimutan na ginawa ng iyong nanay para sa'yo? Siguro ito na lang yung lately, bago kami makasal nung napangasawa ko, iba talaga yung impact niya, iba yung impact ng nanay kasi parang madaming problema. So, siya yung nakakausap ko since wala na si daddy. Siya yung, nagpalakas talaga sa akin ng loob. Parang sabi niya sa akin na, kaya niyo yan, malalagpasan niyo yan. So, ayun, siguro bago ako nag-asawa, yun yung hindi ko makakalimutan na sinabi niya sa akin na, yung suporta ba, hindi nawala, yung pagpapalakas ng loob. So, ayun yung hindi ko makakalimutan. Ano ang unang pumapasok sa isip mo kapag naririnig mo ang salitang nanay? Sa salitang nanay, baguhin ko siya sa term na pagkatinawag ka ng isang nanay. Siguro kasi, kumbaga siya, panibagong buhay na. Kasi hindi na lang siya buhay mo, buhay ng nanay mo, kumbaga buhay na siya ng buong pamilya mo. So, ang iisipin mo na lang is yung ikakabuti nila, ikakasaya nila. So, and based on my experience kasi siguro sa situation namin ngayon, mahirap kasi kumbaga parang wala na kasi akong papa, so mas pinahalagahan ko ngayon yung salitang nanay or mama. Kasi kumbaga siya na ang isang nanay at saka isang tatay. So yun lang, sobrang sarap lang sa puso na meron akong nanay na hindi niya kami pinapabayaan at hindi siya nagkukulang sa parte rin ng pagiging tatay. Ano ang pinaka-thankful ka kay nanay? Thankful ako kay nanay kasi simula nagkaanak ako, sa unang-unang anak pa lang, siya na yung nag-alaga hanggang ngayon sa ikatlong anak ko.
sa lahat. So, napakaswerte ko anak kasi nilibre lahat ng bayad sa pag-aalaga. So, naging katuwang ko rin siya sa pagpapalaki ng mga anak ko. And thankful and grateful ako na lumaki ng maayos yung mga anak ko dahil sa kanya. Ano ang isang bagay na gusto mong sabihin sa iyong nanay pero hindi mo pa nasasabi? Siguro ito yung isang salita na mahal kita. Mahal kita, nanay. Kasi ito yung sa araw-araw, hindi naman talaga tayo vocal sa pagsasalita ng mahal kita. Kahit na ipaparamdam natin. Pero ayun lang sa tingin ko na galing sa puso ko na gusto kong sabihin sa nanay ko na mahal ko siya. Happy Mother's Day, Ma. Sana masaya ka. And nagpapasalamat ako na dito, inalay mo yung buhay mo sa amin. Sinakripisyo mo lahat. And salamat sa pagmamahal sa aming magkakapatid at sa mga apo mo. And salamat kasi kahit nagtatrabaho na ako is nag-aasikaso ka pa rin, naasikaso mo pa rin kami. So, yun, Happy Mother's Day ulit and mahal na mahal kita. Hello, Ma. Happy Mother's Day po and lagi po kayo mag-iingat sa trabaho. Pahinga-pahinga din po. Yun lang po. Maraming salamat. Happy Mother's Day, Mama. Simple lang. Hanggat nabubuhay ako at hanggang nandyan ka, gagawin ko lahat para lang makabawi kami magkakapatid. Yun lang, mahal na mahal kita. Sasabihin ko syempre, mahal na mahal kita, nanay. You are my life. Mim, ngayon, hihiwalay na ako ng bahay. Lagi mong tatandaan na nandito pa din ako. Lagi kitang mahal. Pag nalulungkot ka sa bahay, punta ka lang sa amin. Yun lang, I love you. Ma, Happy Mother's Day. Thank you sa lahat-lahat ng sacrifices mo, help mo sa family. Yun lang. Love you. Ma, Happy Mother's Day. Alam mo naman na mahal kita. At nagpapasalamat ako sa lahat-lahat ng ginawa mo. Happy Mother's Day. Laging mag-iingat sa kalusugan, lalo na ikaw lagi ang kasama ng papa sa pagdadialysis niya. Yun lang, tama na paiyak ako. Totoo, maiyak ako. Okay.